Pag-uusapan natin ngayon ang net worth. Ano nga ba ang net worth? Ang net worth ay equal sa what you own minus what you owe. O sa Tagalog, lahat ng pagmamay-ari mo, ibabawas natin dyan lahat ng pagkakautang mo. So, what you own, yan din ay tinatawag na assets. At what you owe ay tinatawag ding liabilities. So, assets minus liabilities, yon ang net worth. So, mapakita ko sa inyo, nandito si Erica. Mamaya malalaman natin kung magiging masaya ba siya or malungkot. So, kukumputin natin na net worth niya. Okay? So, example, under assets, si Erica, meron siyang bahay, halagang 2 million. Meron siyang kotse, halagang 800,000. Meron siyang MP2. Wow, nagsisave siya sa MP2 50,000. At meron siyang savings sa mga digital banks amounting to 150,000. So, magkano ang total ng kanyang assets? Ito ay 3 million pesos. Wow, 3 million pesos siyang assets. Ngayon, yung liabilities naman ang i-compute natin. So, dito sa bahay niya, nag-loan kasi siya sa Pag-ibig. So, meron pang natitirang utang or loan na 1 million pesos. Doon naman sa sasakyan niya, dahil may car loan din dito, meron pa siyang 400,000 na kailangan bayaran. CC or credit card kasi nag-travel siya, nag-Japan siya. So, meron siyang payable ngayon sa kanyang credit card na 90,000. At ayan, ng utang kay Mare, amounting to 10,000. So, magkano lahat ng liabilities ni Erica? So, ito ay 1,500,000 or 1.5 million. Ngayon, sabi natin, assets minus liabilities, yun ang net worth. Alamin natin, magkano ang net worth ni Erica? So, 3 million less 1.5 million, ang net worth niya ay 1.5 million pesos din. So, ang tanong, masaya ba or malungkot si Erica? Sa ngayon, masaya siya. So, ngayon, masaya si Erica. Sa next video natin, malalaman natin ano yung magiging epekto ng mga posibleng pagbabago sa assets and liabilities niya. If may natutunan ka sa video na to, don't forget to follow and syempre kung may questions ka, lagay mo lang yan sa comment section.